Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Muli, binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na muli po natin siyang makasama, no, sa linggong ito sa pamamagitan po ng ating programa. And I pray na patuloy po tayong samahan ng ating Panginoon. So, before we proceed to our lesson from God, gusto ko po kayong aniyahan na tayo po muna manalangin kahit sa napakaiksing minuto lang po. Okay, so tayo po mag-pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, we thank you, God, Lord, for this day. Thank you, God, Lord, sa lahat, Lord, ng biyaya na inyo pong binibigay sa amin. Salamat, Lord, sa buhay na patuloy yung pinapahiram sa amin. We pray, Lord God, continue to be glorified, O God, and be magnified, O God, sa buhay po namin, especially with this program, Father God. And thank you, Lord, for forgiving all of our sins, O Lord, for making us worthy, God, to receive your blessings, to experience your presence, to receive your message. And this is what we pray, O God, and we give you back all the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen. Okay, muli po mga kapatid, ating pong ipagpatuloy yung ating pong pinag-uusapan, no? Pinagsasalo-salo ang mensahe ng ating Panginoon patungkol po sa kaligtasan at sa kabanalan. Ayan, no? If I remember, no, na-share po natin last Sunday about the bondage, deliverance, and sanctification na ito po yung nakapaloob sa topic po natin about the perspective of God for us Christians. Ayan, di ba? The perspective of the Lord, no, for His children. So ano pa talagang plano ng Panginoon, no? Ano yung inihanda niya na plano para sa ating lahat ng kanyang mga anak? Okay, so ito po yung napaka-inam na pag-aaral sapagkat dito ko po naintindihan na hindi po sapat, mga kapatid, na sabihin lang natin na tayo ligtas dahil hindi pa po tapos ang ating pong ika nga dapat na maranasan sa Panginoon, to make sure na tayo po yung may totoong relasyon and to make sure na balang araw talagang papasok po tayo sa langit. Ayan po, no? Kaya yung ating pong napag-aralan last Sunday, as I said, it is about the perspective of the Lord at ito po yung karugtong. Kasi in that topic, as I also said, we learn about the bondage, deliverance, and sanctification. Ngayon po, para po mas malinaw, let us listen to the message of the Lord, to the presence, no, with the presence of the Holy Spirit about the purpose of sanctification. Kasi marami pong nagkakamali, no, about sanctification. Akala din ng iba, maging ako noon, I thought na wala na pong sanctification. Deliverance or salvation is enough. Pero hindi ko alam, meron pa palang tatrabahuin ng Diyos at gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, which is about the sanctification. So, ating pong pagnilay-nilayan muli. Okay, simulan po natin ulit sa bondage para po may guide lang po tayo. Kasi 1 week po yan, maaaring hindi na po natin maalala pa, no? Okay, so last Sunday we learned about the bondage. Bondage of what? Bondage of sin. Ayan, no? Ibig sabihin, pagiging alipin po, no, ng kasalanan. Ang tanong, pwede bang mangyari sa atin yun na tayo po, ang tao po ay maging alipin ng kasalanan? Pakinggan po natin yung sinasabi po ni Kristo. In the book of John chapter 8 verse 31 to 34. Sabi po rito, so Jesus said to those who believed in Him, if you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. Then sumagot po ang mga tao, especially po yung mga leaders po ng church during that time. Sabi po nila, we are the descendants of Abraham. They answered, and we have never been anybody's slaves. What do you mean then by saying you will be free? Ito naman pong sagot ng Panginoon. Jesus said to them, I am telling you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. Oh, see? So, the bondage here, kapatid, it is about being slave of sin. Kaya lahat po ng tao actually, naging alipin po ng kasalanan. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalayin ito, no? Itong mensahe ito kasi even those leaders of the church, no, nakakalungkot man pong sabihin, they don't know about this message, no? Only during the time of Jesus Christ that they heard. But sad to say na hindi pa nila tinanggap yung mensahe ito from Jesus Christ. Na tila baga when I'm meditating this message, kapatid, no, I learned that you might have the religion, but you don't have the true relationship with the Lord. Maaaring meron kang religion, pero wala kang totoong relasyon sa Panginoon.
Gayon po ang ating pong pagnilay-nilayan na hindi po sapat, mga kapatid, na tayo po'y membro lang ng isang church, pero wala tayong totoong relasyon sa Panginoon. At ito po ang ating pong dapat pakinggan ng mensahe para patuloy po tayo mapagpala ng Diyos. So, again, we are bondage of sin, no? Alipin po tayo ng kasalanan noon. Then, the good news is there was a what? Deliverance from God. At ano po itong deliverance nito? Deliverance from sin, of course. Pinalaya po tayo ng ating Panginoon. Okay, pakinggan po natin ulit yung verse 31 na ating pong binasa dito po sa John chapter 8. In verse 31, very clear. Sabi po ni Christ, so Jesus said to those who believed in Him. Naniniwala ka pa kay Kristo? Dapat pakinggan po natin to. Sabi rito, if you obey my teaching, obey the teaching. Ayan, no? If you obey my teaching, okay, sabi nga gano'n, you are really my disciples. You will know, okay, verse 32, you will know the truth, and the truth will set you free. Okay, wow. So, mayroon pong dapat mangyari sa atin. Bagamat tayo po'y naniniwala kay Kristo, no? Na may Diyos. Sabi nga nila, no? Sabi ko nga no, naniniwala naman ako may Diyos. Pero ang totoo nun, alipin pa rin po ako ng kasalanan. Why? Because I keep on sinning. Na kahit alam ko ng mali, patuloy ko pa rin ginagawa. Once na may nag-rebuke sa akin, hindi ko pinapansin because I'm thinking na ako tama, sila ay mali. Ayan, no? Yung po ang sign na talagang ako po'y alipin ng kasalanan. But the good news is, sabi ni Christ, if I will believe on Him, no, I will know the truth, and the truth will set me free. At sino po itong truth na to? Bigyan po natin ng daan muli, yung ating pong memory verse na John chapter 14 verse 6, no? John 14:6. Ano pong sabi ni Jesus doon in John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Who is the truth? Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Ayan, no? Dalawang bagay pong dapat nating matutunan dito sa verse nito. Number 1, no? Wala pong ibang katotohanan na pwede natin pong matanggap maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, no? Hindi po yung ating pong talagang mahal sa buhay, no? Kasi ang tao po may kahinaan po talaga yan, no? May mga araw na hindi tayo totoo sa kanila. But the good news is we have God who is really the truth, no? Siya po ay makatotohanan, siya po ay makatotohanan sa kanyang mga salita. Pangalawa na dapat nating matutunan from this verse, sabi niya, no one comes to the Father except through me. Wala pong pwedeng makarating sa langit maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang pwedeng magligtas sa kaluluwa natin. Wala na pong iba. Ulitin ko lang po, wala na pong ibang pwedeng magligtas sa atin ngayon. Kung isipin nyo mayroon pa, Brad, kasi sabi ng simbahan ko ganito, mag-ingat po tayo. Kasi once na naniwala po tayo sa aral ng tao, sa aral lang basta ng simbahan, kapatid, yan ay bumabali sa mga salita ng ating Panginoon. It goes against the message of Christ, no? The message of the Bible, saying in John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me, except through me. Look at the word except. Wala na pong iba. No? Siya lang po talaga. Kaya ulitin ko lang po, kung tayo pinaniniwala pa na mayroon pang ibang way, well, malaki pong pagkakamali yan. Now, let's proceed to the third one, sanctification. Here, we will learn the purpose of sanctification. And by the way, why we need sanctification? Hindi pa ba sapat yung deliverance? Hindi pa ba sapat yung salvation? Yung nga po yung sinabi natin last Sunday, no, with the help of God, na salvation is not enough simply because, kapatid, no, kailangan po natin talaga pang matutong sumunod sa buhay ng ating Panginoon. Kumbaga, tinanggal ka sa isang lugar nito at inilagay ka dito sa mas magandang lugar. But definitely, this new place is really new for you, di ba? Na hindi mo pa talagang kabisado yung lugar na yan. So you need enough time, no? Para makabisado yung lugar na yan. It's the same thing with our lives. Galing tayo sa kasalanan, niligtas tayo ng Panginoon. So, kailangan po nating matuto sa bagong buhay na binibigay niya sa atin. At yun po yung tinatawag na sanctification. Through that, talagang ititrain tayo ng Panginoon. Kaya the perfect example of this, mga kapatid, is no other than the life of Israelites during the time of Moses. Ayan, no? Ito po yung ginamit din natin. Nasabi nga natin, one thing I learned from this, no? Truly, it takes one night only for God to bring out Israelite
from Egypt. Pero imagine that. It takes for him 40 years to bring out Israelites, or to bring out Egypt rather, from the life of Israelites. Why? Kasi habang sila po'y naglalakbay from Red Sea, ayan, no? From Red Sea, going to Canaan, grabe po yung kanila pong complaint, no? Patuloy silang nagko-complain kay Moses every time they experience trials. Grabe po, every time nakakaranas sila ng kawalan ng tubig, kawalan ng pagkain, then here comes kawalan na naman ng tubig, they keep on what? Okay? Fighting against Moses, talagang grabe, nakikipag-quarrel po sila kay Moses, they blame Moses. Now, dinala mo ba kami rito para mamatay? Then they keep on looking back, no, sa buhay nila sa Egypt. They keep on saying, Moses, mabuti pa sa Egypt, no? May mga ganito kami, we eat this kind of food, we drink, no? Pero dito, anong nangyayari? Ganito na ang buhay namin, lahat kami mamamatay sa uwa mo. Yan, no? Ganun po yung complaint nila. Without any more thinking, na talagang grabe na po ang ginawa ng Panginoon na mga himala para po sila maligtas. Imagine that one, no? Ito po yung kahinaan. The reason why we need sanctification. Kasi po pwede pong mangyari sa ating mga kapatid na kahit ilang himala nang naranasan natin in the past years or in the past months sa buhay natin bilang Kristyano, po pwedeng pag dumating po yung matinding pagsubok sa atin o kabigatan ng buhay, po pwede makalimutan natin yun. Kasi nga nananatili pa sa atin ang kahinaan natin bilang mga tao na nagdadala sa atin sa pagkakasala sa Diyos. Kapatid, wala pong ibang napakatinding kasalanan na pwede rin magawa ng tao against God except, no, na maliban po, no, sa kasalanang pagrereklamo. Ito po'y napakadelikado, no, na kasalanan, yung pagko-complain. Imagine mo, if you will read the book of Exodus, if you will read the book of Deuteronomy, wow, if you read the book of Psalm, may part po sa Psalm, no, na nagsasabi po doon na talagang because of what they did, no, when they keep on complaining, no, of the situation that they have during the time na nasa wilderness sila, kapatid, ano pong ginawa ng Panginoon na naggalit na po ang Diyos sa kanila, kaya thousands of them died in one day. Grabe, no? Kaya nga hindi po biro, kapatid, na tayo po hindi po natututo, ano po, na ang pagrereklamo ay talagang matinding kasalanan po. Kasi it brings us into what? No? Sa pakikipagtalo, sa pagrereklamo. Ayan, no? Kaya ayaw po ng Diyos ng ganun. Sa totoo lang. No? Ayaw niya ng kanyang mga anak ay manatiling may ganong kahinaan. Kaya nga, purification is here. No? The sanctification is here. Ginagawa ito ng Diyos sa atin. Using what? Using trials, testing sa buhay natin. Kaya imagine, no? Supposedly, sabi nga daw ng mga Bible scholars, 40 days lang po ang kanilang lalakbayin from Egypt to Canaan to the Promised Land. No? Pero it took what? 40 years. Paikot-ikot po sila. Bakit? Kasi paulit-ulit silang nagkakamali. Hindi sila natututo sa kanilang mga kasalanan. Paulit-ulit nila itong ginagawa. Pag may himala, they praise the Lord. Pag walang himala, they blame the Lord. Ayan, no? They complain, no, against God. They complain in front of the men of God, no, sa mga lingkod ng Panginoon. Yung po mabigat doon, no? Kaya po, ingat po tayo mga kapatid. Kaya dito makikita natin, the purpose of purification mga kapatid, or sanctification, is for us to learn how to live with holy life. Yun po yun. Train tayo ng Lord doon para matutunan natin kung paano talaga tayo mamumuhay, no, na may kabanalan sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo in the book of Hebrews chapter 12 verse 14. Ano pong sinasabi dito? Hebrews chapter 12 verse 14. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 14, try to be at peace with everyone and try to live a holy life, holy life, because no one will see the Lord without it. Ano pong ibig sabihin na no one will see the Lord without it? Ibig sabihin, kapatid, hindi tayo makakapasok sa langit. We will not see God face to face. No, pag tayo po'y nawala na sa mundo, hindi natin talaga makikita ang Panginoon harap-harapan. Ulitin ko lang. Anong sabi? Try to be at peace with everyone
and try to live a holy life because no one will see the Lord without it. Ulitin ko lang, yung sinasabi nyo na no one will see the Lord without it, yun po yung life in heaven, na tayo po yung mananatili na kasama ang Diyos magpakailanman. So ano ang requirements, kapatid? What are the preconditions? Well, we need to learn how to live at peace with other people, with others, and to live a holy life. So, hindi po biro, kapatid, na hindi po natin maintindihan yung sanctification. Salvation is not enough. We need to undergo sanctification. Why? Because the purpose of it is for us really totally and completely na talagang papasok po sa langit pagdating po ng araw na itinakda ng Diyos para sa atin. Okay? And I hope na maliwanagan po tayo dito kasi hindi po ito biro, mga kapatid, na akala mo safe ka kasi tinanggap mo si Kristo 1 year ago, 2 years ago, 5 years ago, di ba? Pero pagharap mo kay Lord, sasabihin ng God, I never knew you. Mayroon po tayong tinatawag na John chapter 7, verse 21 up to the following verses. Ano sabi ni Christ? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only he who does the will of my Father in heaven. Okay? Time will come, sabi ni Christ. Many will say, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? Pero nasagot daw ni Christ na, sabi ni Jesus, I will tell them plainly, I never knew you. Get away from me, you evildoers. Wow! Masama bang mangaral ng salita ng Diyos? Hindi. Masama bang magpalayas ng demonyo? Hindi. Masama bang mag-perform ng miracle in the name of Jesus Christ? Hindi po. Pero bakit itong mga to na nagsasabing ginawa nila itong mga bagay nito, hindi sila kilala ng Diyos? Take note the keyword. Sabi ni Christ, not everyone who says to me, Lord, Lord. Alam niyo po ba yung Lord, Lord in the Bible? It is very significant for God. Kasi ang pwede lang tumawag ng Lord, Lord, no, sa ating amang nasa langit, ito po'y may totoong relasyon sa Panginoon. Kasi yung Lord, Lord, yung paulit-ulit na Lord, Lord, it's symbolizing having intimacy, ayan, no? In terms of relationship. No? Mayroon pong intimate relationship with the Father. Kaya nga, even Christ Himself, di ba? Ama kong nasa langit. Ayan, no? Yung po lagi ang binabanggit niya, Abba, Father, di ba? Kasi yun po yun. Yun po yung ibig sabihin nun ng paulit-ulit na Lord, Lord, or Abba. Okay? So, I hope na maalala po natin yan. So, here, kapatid, hindi po pwede na magkaroon tayo ng tinatawag na intimate relationship with our Father in heaven, with our Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit, if we don't experience the sanctification. Why? Because God is holy, and He will never accept anything unholy. Yes, nasave tayo, pero kailangan po nating magpakabanal sa tulong po ng Banal na Espiritu, sa tulong po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya last verse na gusto ko kong bitiwan sa inyo, or verses, ito po yung katotohanan. Why sanctification? At paano tayo masasanctify, brother? No? Ano pong sabi po ng John chapter 7, verse 37 to 39? Pakinggan po ninyo kung paano po tayo masasanctify ng God, no? Paano po tayo mapapabanal? Di ka nga. No, totally and completely magiging malaya na tayo sa spirito ng kasalanan. Well, ibig sabihin, hindi na tayo magkakamali, Brother Edward. Hindi po. Pwedeng magkamali tayo, pero hindi na po yun yung kasalanang sinasadya natin. And every time we commit mistake, we kneel down and pray. Yun po yung simbolo na tayo po ay malaya na po sa pagkakalipid ng kasalanan. Amin po ba? So let us read kung paano po ito mangyayari. In John chapter 7, verse 37 to 39, sabi po rito, on the last and most important day of the festival, Jesus stood up and said in a loud voice, whoever is thirsty should come to me and drink. As the scripture says, whoever believes in me, streams of life-giving water will pour out from his heart. Jesus said this about the Spirit, which those who believed in Him were going to receive. Ayan. So, paano daw tayo magkakaroon ng kasiguraduhan, no? na kalayaan, no? Through sanctification na gagawin ng Lord sa atin. If we will receive Jesus Christ, okay, we will receive also the Holy Spirit. Ano pong purpose ng Holy Spirit sa buhay natin ngayon?
Siya po ang tutulong sa atin ngayon kung paano tayo mamumuhay according to the life of Christ. Ayan. No, we will learn now, paunti-unti. It's really a process, kapatid. Don't say na biglaan po ito. Hindi po. It's a process. Kaya huwag din po kayo madidismay sa mga maaaring matatanggal na sa church, no? Pero tila walang pagbabago. Don't judge, kapatid. Po pwede on the process po ang kanilang pagbabago, which is true. Tayo din po. Maging ako po hanggang ngayon. Patuloy pa rin po akong binabago ng God. Yun po yung purpose ng sanctification. No? Patuloy po tayong ginagawa na karapat-dapat sa Panginoon. So, paano ulit ito mangyayari? By the presence and help of the Holy Spirit. Kaya nga po siya tinawag na streams of life-giving water. Kapag sinabing streams of life-giving water, streams of water, running water po yan. No? Malakas po yan. Minsan, umagos. Ang purpose yan is to cleanse. No? To cleanse. Linisin tayo. No? Cleansing po ang ginagawa niya sa buhay ng isang tao. No? Sa kaloob-looban. Ayan, no? Kaya ito po yung napakainam pag atin po itong naririnig, no? Yung ganitong katotohanan. Dito po tayo maliliwanagan, mga kapatid, na hindi po imposible na isang tao, no, ay mabago kahit gaano pa kasama yan, dahil wala pong imposible sa Panginoon. Wala pong imposible sa banal na Espiritu ng Diyos. Tuloy-tuloy siyang gagalaw. Hanggat hinahayaan mo siya, hanggat nagtitiwala ka sa Kanya, sa Holy Spirit ng ating Panginoon, patuloy siyang aagos sa buhay mo. At lahat po ng dumi na kumapit at umugat na sa buhay natin, talagang tatanggalin niya yan. Hindi man agad-agad, kapatid. Kaya nga, ulitin ko, ang pagbabago po, no, the sanctification is really a process. No, it takes time, kapatid. Kaya wag po tayong maiinip. Continuous lang, no? Tuloy-tuloy lang po tayo, no? Gayahin po natin si Moses na kahit grabe po yung kanyang mga testing and trials na nararanasan to the point na gusto na siyang patuhin ng mga tao, ng mga Israelites dahil sa kanilang complaints, sa kanilang nararanasan, hindi po siya gumip up. Instead, lagi siyang lumulod sa Diyos. Humaharap sa Panginoon. Kaya kung tayo po'y gustong makasiguro na tayo po'y papasok sa langit habang tayo po'y nandito po, no? Sa purification nito or sanctification, igayahin po natin talaga si Moses. Never siyang nag-complain kay God, but instead, humaharap siya lagi kay Lord to ask, Lord, wisdom of God, wisdom, Lord. Yun ang tinatanong niya, ano pong gagawin ko? Ayan, no? Hindi siya nananahan sa sarili niyang lakas at sa sarili niyang talino. Lagi siyang lumulod sa Diyos. So yun po yung ating pong, kumbaga, gawing pattern, no? No? Doing, no? What He did during the time na talagang bawat problema lumulod sa Diyos, which is yun po napakainam. Kaya mga kapatid, ulitin ko lang, the purpose of sanctification is for us to have a holy life. At bakit holy life? Kasi sabi nga sa ating binasa in the book of Hebrews, chapter 12, verse 14, if we will not live with a holy life, we will not see heaven. We will not enter heaven. At paano ito mangyayari? Posible ba ito? Napaka-posible po yun nito. Once we follow, no, we do the what? The idea, the invitation of Jesus Christ. Na sabi niya, kung sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin. At siya'y tatanggap, no, ng tubig na nagbibigay buhay, which is the Holy Spirit. And you know, in the presence of the Holy Spirit, kapatid, lahat na nandoon para tayo po'y manatiling nabubuhay sang-ayon sa kalooban ng Lord. Why? Because if we will go, no, to the book of Galatians chapter 5, we will see the fruit of the Holy Spirit. No? Mababasa po natin doon na there is, in the fruit of the Holy Spirit, according to the book of Galatians chapter 5, there is what? Love, peace, joy, self-control, or long-suffering. So yan, no? Yun po yung pang-apat, kung di ako nagkakamali. Patience, kindness, goodness, ayan, self-control. Yung po, siyang po yun actually na nabanggit doon sa iisang bunga, which is only the fruit of the Holy Spirit. Kaya huwag ka nang mag-take ng kahit anong fruit pa. Only the fruit of the Holy Spirit for us really to live with the holy life, with the life of Jesus Christ. Kaya yung po mga kapatid, I hope na tayo pinabless sa mensaheng ito, and I hope na hindi po natin ito makalimutan, and I pray na patuloy po tayong samahan ng Panginoon para patuloy po nating maalala ang message na ito. And I advise kapatid, patuloy po nating balik-balikan. Now, open your Bible and keep on meditating all the messages, no, para lalo pong tumimo sa puso natin. Ayan, no? So before we say goodbye for now,
hayaan niyo pong manalangin po muna tayo muli. At hayaan niyo pong ipanalangin ko po kayo sa punan niyo pong mga mahal sa buhay. So let us pray. Dear the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Once again, Lord, thank you, God, for this day. Thank you, Lord God, for this opportunity. Lord, na binigyan niyo po sa amin to experience your presence, O God. Lord, listening, meditating, God, your words, your message. Lord, ano man, Panginoon, ang hindi pa malinaw sa akin, Panginoon, continue, Lord God, to teach us. Extend, Lord God, your hand, O God, your words to us, Panginoon, para patuloy po kami matuto, Lord God, sa mga importanteng mensahe mo, Panginoon, sa buhay po namin. And thank you, Lord God, for this opportunity. Also, Lord, to pray for my brothers and sisters, Lord God, for their own families. So, Lord God, salamat, Lord, for blessing them. Salamat, Lord, na ikaw ang nangusap sa kanila, ikaw ang nangako sa kanila, ikaw din ang magpapatupad ng mga pangako, Lord. Thank you, Lord, for being true, being truthful, O God, sa inyong pong mga salita. Kaya salamat, Lord God, sa biyaya sa araw na ito. And I claim, Lord God, that all glory belongs to you, God, in Jesus' name, with the union of the Holy Spirit, who lives in you, Heavenly Father, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. So God bless po, and thank you po minsan pa, at salamat po sa inyo pong pagtuto, at patuloy niyo po akong samahan every Sunday. See you next Sunday. Shalom po. Bye-bye.